Hi, good morning. Sa video nito, pag-usapan natin yung mga common mistake, common financial mistakes ng mga kababayan natin, mga Pilipino. Ito po yung topic na pag-usapan natin ngayon dahil ito po yung nakita ko sa social media post. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Ito yung mga common financial mistakes ng mga Pilipino. Alright? Number one is having kids kahit hindi financial stable. Ito ay kadalasan na nangyayari lalo na sa mga probinsya, sa mga bukid. Yung iba, minors pa lang, pinapaasawa na. Hindi pa nakagraduate, hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral, buntis na. So, sometimes that's a common mistake talaga ng mga kababayan nating Pilipino na hindi na mararating yung mga pangarap sa buhay dahil hindi pa nakapagtapos, iyon na, buntis na. So, sometimes our dreams, it's just like only a dream. Hanggang pangarap na lang dahil sa mga ganitong sitwasyon. Alright? Pangalawa is, nangungutang tayo para lang makapaghanda. Just a common mistake ng mga kababayan natin, especially kung merong birthdays, fiesta, o kung ano man yung handaan, tayo ay nanghiram ng pera para lang mapakain or maipakain ng ating mga bisita. Nahihiya tayo na walang handa minsan. Kahit wala na tayong pambili ng bigas. Pero makapanghiram tayo ng pera para lang meron tayong maihanda sa mga okasyon. Yun po minsan. Yung sahod natin sa trabaho natin, tamang-tama na lang pambayad sa mga hiram natin. Pangatlo is buying iPhone na hindi kayang i-cash just to follow the trend. Yun po ang nangyayari. Kung ano man yung nakikita nating trend, uso, hindi tayo pa huli. Yun minsan yung problema sa atin. Kahit wala na tayong savings, minsan yung sahod natin na cash advance na para lang makabili ng mga phone or iPhone or kahit hindi iPhone, yung gustong-gusto talaga nating bilhin. Yun. Next is ito. Ito ay common mistake din ng mga Pilipino. Ginawang retirement fund ang anak. Hindi ibig sabihin na pinapalaki natin yung mga anak natin, pinapaaral, para makaahon sa kahirapan. Hindi po ganon. Pinapaaral natin ang mga anak natin para sa kanilang future, hindi sa ating future. Hindi po natin pwede gawin na retirement fund ang mga anak natin. May sarili silang buhay pagkatapos ng kanilang pag-aaral, magkaroon sila ng asawa, depende na lang. Minsan na mayroong mga anak na tutulong din sa mga magulang. Pero yun po ay isang common mistake ng mga Pilipino. Hindi na tayo makapagsikap sa sarili natin doon na mismo sa mga anak natin. So, we invest money for our kids, for their education, para pag-retire tayo, kapag tatanda na tayo, meron tayong pagkukunan ng pera. That's a mistake. Maraming nangyayari po yan sa atin. Minsan, pagtanda natin, nag-iisa rin tayo sa bahay. Hindi lahat ng mga anak ay tutulong sa atin. Kaya kung pwede pa lang, habang nagtatrabaho ka, dapat meron kang retirement fund. Nag-invest ka para sa sarili mo. Invest yourself, not to invest to your kids para sa retirements mo. Dahil ang mga anak mo ay meron din silang investment para sa sarili nila.
for their retirement. Dapat mag-invest ka rin para sa iyong sarili. Alright? Yun po. Huwag iasa lahat sa mga anak. Yun po ang ibig kong sabihin. Next is, ito pa. Ginawang investment or ginawang emergency fund ang magulang. Kaya dituloy sila makaipon. Tayong mga anak, huwag nating iasa lahat sa mga magulang natin ang pamumuhay natin. Kapag wala na tayong pera, pupunta tayo sa mga magulang natin, hihingi ng pera. Parang ginawa natin silang emergency fund. So, minsan, imbis na magkaroon sila ng savings para sa sarili nila, para sa emergency fund din nila, para sa retirement fund nila, hindi na sila makapag-savings. Dahil tayong mga anak ay binabantayan natin, ay, pension ni lolo, o pension ni daddy, ni mami. Pension na ngayon ni mama at saka papa. Punta tayo dun, hingi tayo ng pera. Huwag ganun. Dahil meron po silang nilalaanan ng kanilang pera. Huwag natin gawing emergency fund ang magulang natin. Kanina, ang mga magulang, huwag iasa sa mga anak. Ngayon naman po, ang mga anak, huwag iasa sa mga magulang. Yun, huwag iasa sa mga magulang. Ang kailangan natin, yung pera. Okay? Huwag tayo ng hingi sa mga magulang natin. Hayaan natin sila yung magbigay mismo. Hindi natin gawin na maging emergency fund yung magulang natin. Next, nagsusugal para kumita. That's another common mistake ng mga kababayan nating Pilipino. Minsan, naglalaan sila ng pera para sa sugal. Hindi na makakain, wala nang pambili ng bigas, wala nang pambili sa mga pangangailangan sa kanilang bahay, sa tahanan nila, sa pamilya, dahil mas priority nila yung pera para sa sugal nila. Kaya di tuloy makaipon, walang savings, walang pera, yun, walang future dahil sa sugal. Okay? Huwag sumugal para kumita. Ginawa nila parang pag pinagkitaan yung sugal. Wala pong chance yan. Next is walang financial plan. Doesn't have financial plan. Sa buhay natin, kahit sa ganitong edad ko, dapat bata pa lang ha, narinig niyo yan. Kapag nasa 30s pa po kayo, dapat meron na kayong savings. Meron kayong retirement fund, ano pa, emergency fund. Kung meron kayong mga bagay na kailangan bilhin, paglalaanan nyo na yan. Dapat meron kayong separate na savings para dyan. Kapag gusto nyo magpaayos ang bahay nyo, dapat meron kang savings para sa bahay nyo. Kung sa retirement fund naman po, you must to invest your retirement fund. Dahil pagdating ng araw, tayo ay tatanda na, wala na tayong daily income, at least meron tayong retirement fund. So, habang bata pa tayo, dapat meron tayong financial goal sa buhay. Sabi nga ni Chingitan, if you fail to plan, you plan to fail. Yun. Next is, ginagastos agad yung kikitain sa future. So, minsan, nagsisavings ka, pero hindi pa umabot doon sa goal mo, hindi pa nagkakalahati, ubos na yung savings. Dahil nagastos mo na. Sabi ko kanina, kapag merong mga okasyon, birthday, binyag, kasal, yung savings natin minsan nagagastos to para lang dyan. So, dapat meron tayong paglalaanan. Huwag nating gastusin yung savings natin, especially yung kikitain pa lang sa future. Yung advance tayo ng advance, cash advance. Pagdating ng sahod, wala na tayong makukuha na pera. Minsan tamad na tayo magtrabaho dahil kunti na lang yung makukuha nating sahod. Oh, huwag magalit dyan. Yung tamaan dito, huwag magalit ha.
Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Aragoy. Sa totoo lang po, minsan, ganun rin ako. Nagka-cash advance na. Minsan, tamad na magtrabaho dahil kunti na lang yung sahod na matatanggap mo. Yun po talaga. Kaya, kung pwede natin iwasan yan, iwasan na po natin. Next, itong palaging mayroong parcels na dumating sa bahay. Gumagastos sa mga bagay na di naman kailangan. Buti na lang si Mrs. gumagastos na order sa Lazada, pero lahat na yan, yung mga parcels na yan ay ginagamit sa bahay. Yun. Dapat iwasan natin yung mga bagay na hindi naman kailangan. Minsan yun din po yung mistake ko. Meron akong mga bagay na nabibili sa Lazada or sa Shopee. Pagdating ng parcel na yun ay hindi ko pala magagamit. Dahil nagugustuhan ko lang. Yun, sayang minsan yung binibili or yung pera na ginastos mo na hindi naman talaga magagamit. Yun. Dapat pag-isipan natin maigi yung mga parcels na in-order natin online na yun po talaga ay useful or magagamit. Alright? Next is nag-i-invest sa bagay na hindi naiintindihan. Lalo na ngayon sa social media at sa technology ngayon, maraming lumalabas ng mga investment scam. Mga fake offers, fake investments. Yun. Mag-iingat po tayo, lalo na itong mga games na to, yung mga tradings na hindi naman naiintindihan. Kung mag-invest tayo ng mga ganong investment, dapat pag-aralan maigi. Think not only twice, think 100 times bago mag-invest. Yun. Ilang beses na akong nabudol niyan nung nasa ano pa lang ako. Nagtatrabaho pa ako dati. So, naghihiram ako ng pera para invest ko doon sa online investment. Kaya yun, isang linggo lang, nawala na. Wala na yung pera na na-invest ko. Dahil hindi naintindihan yung investment. Yun pala ay investment scheme scam. Kaya mag-ingat po tayo doon. Sayang ng pera. Hindi basta-basta kitain lang yung 10,000 sa isang linggo, sa isang buwan. Nako, mahirap hanapin ang pera. Kaya huwag basta-basta maniwala sa online investments scheme. Alright? Next, hindi align ang financial goals with partners. Ito, advice ko lang especially sa mga bagong kasal, yung mga bagong mag-asawa dyan. Ito po yung advice ko. Bago po kayo mag-invest sa isang bagay, dapat honest kayo sa isa't isa. Walang tinatago si Mr. kay Mrs. Si Mrs. wala ring tinatago kay Mr. Minsan meron tayong mga problema, nagkaganon, nagka-conflict dahil po doon. Si Mr. ayaw mag-share sa kanyang Mrs. dahil nag-invest siya ng pera. Ngayon nalaman ni Mrs. na ganun. Saan napunta na yung pera na yun? So, minsan yun ang simula ng conflict sa mag-asawa. Dahil lang po sa pera. Bago kayo mag-invest, bago kayo gumastos, dapat pag-usapan nyo ng maayos. Dapat align sa inyong pangangailangan. Especially kay Mrs. or kay Mr. Be honest, yun po. Be honest sa isa't isa. Walang tinatago sa isa't isa. Or yun po talaga ang kailangan sa mag-asawa. Honesty, respect, yun po. Hindi align ang financial goals with partners. Iba yung kay Mrs., iba din po ang gusto ni Mr. So dapat dalawa kayo magkasundo kung meron kayong financial goal sa isa't isa. Next is daming subscriptions. Ito lalo na ngayon sa social media, merong Netflix, meron pang
Ano ba yung mga subscription sa social media. Ako meron akong subscription especially sa Google. Yung Facebook account ko, subscription ko yan, binabayaran ko yan monthly. Pero useful naman dahil verified yung account ko. Kaya lang itong Netflix, HBO, okay naman po yan. Pero wag lang madami. Minsan, doon na tayo nababaon sa buwan-buwan natin mga bills. Minsan, magkapat-delayed lang yung bayad mo, di ba? Nagka-problema na. Nagkapatong-patong na yung mga bills mo. Kaya, maging maingat sa pag-subscribe sa mga monthly bills mo. Okay? Subscription bills. Monthly. Dapat practical ka rin. Huwag masyadong madami. Okay? Next is itong lifestyle inflation. Okay? Lifestyle inflation agad pagkatapos mag-promote sa trabaho. Yun! Every time nagkaka-increase na yung trabaho natin, nagka-promotion tayo, ibig sabihin doon, hindi lang maging busy ka sa trabaho, lalaki din yung sahod mo, lalaki din yung pangangailangan mo. The more income you have, the more din yung lifestyle, lalaki din yung lifestyle mo. Dati, kaya mo naman talagang mabuhay sa 10,000 a month. Ngayon, naging 50,000 na yung monthly mo. Lumaki din yung expenses mo monthly. Pero dati, 10,000 per month lang yung sahod mo. Kayang-kaya naman. Diba? Bakit? Nung lumaki na yung income, lumaki din yung gastos ng pamumuhay mo. Yun po talaga ang nangyayari sa lifestyle inflation. Dahil dati, papasok ka lang sa Jollibee, it's okay. Okay na. Ngayon, lumaki na yung sahod mo, makapag-Starbucks ka na, di ba? Makapag-Kenny Rogers ka na, makapasok ka na sa mga malalaking restaurant, di ba? Iba-iba na yung lifestyle. So, yun po talaga ang nangyayari sa atin. Common mistake. At yan, hanggang dito lang po. Yung topic natin. I hope meron kayong natutunan sa video na to. So kayo na po bahala. Kuminto lang po kayo dito kung ano po yung mga opinion ninyo. Baka meron kayong maidagdag. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. And happy Sunday. Thank you po.